Ipinanganak at lumaki si Lucas sa pamilyang may lahing albularyo. Ikatlong henerasyon na siya ng pamilyang albularyo. Pero hindi gaya ng tatay niya. Wala siyang interes na maging manggagamot. Pakiramdam niya ay istorbo lang sa kanyang oras ang pag-aasikaso ng napakahabang pila ng mga magpapagamot. Hindi niya nga maintindihan kung bakit tumatanggap ng mga magpapagamot ang kanyang ama maghapon. Imbis na maghanap buhay sa bukid, hindi rin tumatanggap ng bayad ang kanyang ama, kaya wala itong kinikita sa panggagamot. Tanging ang mumunting mga handog mula sa mga taong natutulungan ang tanging nilang napapakinabangan, gaya ng saging, itlog, manok, kape at asukal o di kaya mga prutas. Iyon lang ang mga bagay na dinadala ng mga tao na tinatanggap ng kanyang ama. Gayunpaman, hindi nagsasawa ang kanyang ama na turuan siya sa proseso ng ginagawa nitong mga panggagamot. Ang panuntunan kasi ng kanyang ama ay kailangan naroon siya sa tabi nito habang nanggagamot sa buong maghapon. Kapag hindi siya nanatili sa panonood sa gamutan, ay hindi siya nito papayagang gumala sa gabi. Bagay na hindi kayang iwasan ni Lucas. May mga kaibigan kasi siya na nakakasama sa galaan kapag gabi at may mga nililigawan silang kadalagahan. Sa katunayan, marami siyang nililigawan. Sa 5 magkakatabing barangay, sa barangay lang nila ang may malaking paaralan ng high school. Kaya maraming dayong estudyante sa kanilang barangay na nakatira sa mga boarding house. Iyon ang palagi nilang pinapasyalan upang umakyat ng ligaw. Isang gabi noon, katatapos lang maghapunan ng pamilya ni Lucas, ay naririnig niya na ang mga kaibigan na nagigitara sa labas ng kanilang bahay. Sabi ng kanyang nanay, "Oh, andyan na ang sundo mo ah. Panay ang gala nyo gabi-gabi. Wala naman kayong napapala. Sana nagtanod na lang kayo para may allowance kayong makukuha. At may patsaleko pa, tsaka libreng baston." Nay naman nagpapalipas lang po ng oras. Alam nyo namang wala tayong ibang magagawa dito sa lugar natin. Walang mga bar at wala ring diskuhan. Kung pinayagan nyo sana ako na doon tumira kina tito sa Quezon City, di sana hindi ako pakalat-kalat dito sa labas tuwing gabi. Sumabat naman ang kanyang ama na si Mang Manuel. "Oo, para doon ka naman magkalat sa Maynila. Tapos mababalitaan na lang namin na saksakan na ng mga adik doon." "Kayo talaga tay, kung mag-alala kayo. Parang pagkatapak ko lang sa Maynila ay did on the spot agad eh. Siyempre mag-iingat din ako doon sa bawat kilos ko para hindi kami magkita ng maaga ni San Pedro." "Ay, ewan ko sa'yo," sagot naman ni Mang Manuel. Matapos lang makapaghugas ng pinggan, ay agad nang lumabas ng bahay si Lucas. Suot ang pangmalakasang t-shirt na white na may nakasulat na "Vote Guillermo for Mayor" dahil bigay iyon ng isang kumakandidatong mayor sa lugar nila. At iyon lang ang pinakamatino niyang damit dahil karamihan ay mga luma at kupas na. "Tagal mo namang kumain, tol. Nilamok na kami rito eh." Wika pa ng kaibigan niyang si Arnold. "Oo nga, tol." Dagdag naman ni Jeff. "Ano ba kayo? Nagugas pa ako ng mga pinggan. Kapag hindi ko ginawa yun, di hindi ako makakalabas." Nagsalita naman si Nico. "Wala na tayong maaabutang chicks doon, tol. Malamang naunahan na tayo ng ibang grupo." Sumagot naman si Lucas. "Ano ba kayo? Di dating gawi pa rin. Tatambay tayo sa tapat, tapos babanatan ni Arnold ng pangmabigatang pagigitara. Kapag narinig iyon ng mga babae, ay siguradong magsisilapitan iyon sa atin. Arnold, natipa mo na ba yung mga bagong labas na music ngayon?" "Abay oo naman, ako pa ba?" Di wala na pala tayong poproblemahin."
Maaagaw natin ang atensyon ng mga chicks doon kapag nagsimula ng tumugtog si Arnold. Masayang wika pa ni Lucas. Nagsimula na nga silang maglakad nang magsalitang muli si Nico. Mga tol, kung sakaling habulin tayo ng aswang, may panlalaban ba tayo? Sumagot naman si Jeff. Ay ano, gitara ni Arnold. Siguradong basag ang ulo ng aswang kapag yan ang ipinalo mo. Agad namang sumagot si Arnold. Mga siraulo kayo ah. Wag niyong pagbabalakang ihambalos sa aswang ang gitarang ito. Kung ayaw niyong tayong apat ang ihambalos ni tatay sa pader, mahal na mahal niya pa naman ang gitarang ito. High school lang ako noong payagan niya akong gamitin ito. Nagsalita naman si Lucas. Teka lang Nico, bakit mo naman naitanong kung anong ilalaban natin sa aswang? Wala namang aswang dito sa atin, di ba? Ang sabi ni Papa ko, binata pa siya noong huling may aswang na nanalasa rito. Tinugis nila iyon ni lolo ko at napatay. Kaya mula noon hanggang ngayon ay wala na kaming nabalitaan pa na aswang. Nagpalingalinga naman sa paligid si Nico bago sumagot. Mga tol, hindi niyo ba nabalitaan ang nangyari kay Mang Dante? Hindi. Inatake siya ng aswang kagabi. Paano ba naman kasi umuwi ng lasing? Tapos nakarinig daw siya ng huni ng aswang. Tapos ayun, sinigawan niya na kung babae iyon ay bumaba dahil titirahin niya. Tapos kung lalaki naman ay bumaba pa rin dahil makikipagsuntukan siya. At ayun na nga, biglang may humarang na isang malaking asong itim at dinumog na siya. Nanlaban naman daw siya kasi meron naman siyang dalang itak. Pero saan makakarating ang panlalaban ng isang taong lasing na hindi halos makalakad ng diretsyo? Kaya ayun, napakaraming kagat sa mga braso at galmot sa muka. Mabuti na lang at nadaanan ng dalawang tricycle driver. Kaya natulungan. Kung walang napadaan doon, edi patay na siya sigurado. Sabi naman ni Arnold. Bakit kasi hinamon? Kasi nga, lasing, kaya malakas ang loob. Tumatawang wika pa ni Nico. Habang nasa bahagi sila ng maisan, ay nakarinig sila ng huni ng aswang, pero mukhang malayo naman sa kanila. Tol, ayan na yung aswang wika pa ni Nico. Sabi naman ni Lucas, relax lang kayo, hindi tayo aatakihin yan hanggat hindi natin tinatawag ang atensyon niya. At kung sakali mang umatake siya sa atin, ay may paraan tayo dyan. Sabi naman ni Arnold. Talaga tol? Naturuan ka na ni Papa mo ng mga orasyon na pamatay sa aswang? Hindi. Ano yung sinasabi mong paraan kapag umatake sa atin? Di tumakbo ng mabilis. Wala naman sigurong baldado sa atin, di ba? Kaya siguradong lahat tayo ay makakatakbo ng mabilis. Anak ng tinapa naman tol. Akala ko naman may itinatago ko ng secret weapon dyan. Oo, meron nga. Tibay ng tsinelas, tsaka tatag ng tuhod. Napailing-iling na lang ang tatlo dahil ibig sabihin, manganganib pala sila kung sakaling pagdiskitahan sila ng aswang. Muli namang nagsalita si Jeff. Tol, sino raw ang pinaghihinalaan nilang aswang sa lugar natin? Sabi naman ni Nico, iyon daw mag-ina na nakatira sa may kubo sa paanan ng bundok. Teka, may kubo pala ron? Tanong pa ni Lucas. Oo tol, bago lang. Paano naman nasabi ng mga tao na mga aswang ang naroon? Ewan ko, basta ang sabi nila, kakaiba raw ang mag-inang iyon. Hindi nakikihalubilo sa mga tao at bihira kong lumabas ng bahay nila. Tsaka, isa sila sa bagong lipat dito sa lugar natin. Ganun? Bagong lipat lang? Sila na agad ang ituturong aswang? Ewan ko sa mga tao tol. Hindi natin sila masisisi na biglang mambintang. Natatakot sila Sa bagay, may punto ka dyan. Sige, sasabihin ko kay Papa pagka-uwi natin para mapasyalan niya rin. At kung totoong aswang ang mga iyon, di tapos sila kay Papa ko. Muli namang nagsalita si Nico. Pero tol, bakit hindi mo pinag-aaralan ang mga nalalaman ng Papa mo?
Hindi lang iyon para sa kaligtasan mo, pati na rin namin. Dahil kami ang madalas mong kasama kapag gabi. Paano kung pumalya ang mga tuhod namin sa pagtakbo? E di tapos na kami sa aswang. Ano ba kayo, tol? Kapag sinimulan ko ang pag-aaral ng lihim na karunungan, ay wala na yung atrasan. Tuloy-tuloy na yun. Magiging manggagamot na rin ako, katulad ni tatay. Sabi naman ni Jeff, ayaw mo noon? Makakahimas ka na ng mga katawan ng chicks na magpapahilot at magpapagamot. Si Raulo, hindi ganun yun. Makakarma ang manggagamot kapag yun ang tumatakbo sa utak niya habang nanggagamot. Kaya pasalamat tayo na mga normal na tao lang tayo. Kahit sino pwede natin pagnasaan. Pero kapag manggagamot ka na, marami na ang bawal. Higit pa sa boring life yun. Sa bagay, may punto ka naman dyan, tol. Pagsangayon naman ni Arnold, ilang saglit pa ay narating na nila ang isang boarding house. Naroon sa boarding house na iyon ang mga crush nila. Kaso nga lang, may nauna na sa kanila at may dala ring gitara yung mga nauna. Kaya naman, aliw na aliw ang mga kababaihan. Nakaupo lang silang apat sa kabilang bahagi ng daan. Malungkot na nagmamasid sa mga kababaihan na kumakanta pa sa saliw ng gitara na dala ng isang grupo ng mga manliligaw. Wala na tayo pag-asa mga tol. Mukhang hanggang mamayang alas 12 na ng hating gabi ang mga iyan. Tapos pagkaalis nila, antok na ang mga dalaga, hindi na tayo haharapin. Wika pa ni Arnold. Oo tol, tama ka talaga dyan. Pagsang-ayon naman ni Nico. Ilang saglit pa ay may dumaang magbabalot. Narinig nila na sinabi ng mga dalaga, "Uy, bilhin niyo naman kami ng balot, kahit tigdalawa lang sa amin." Pagkarinig noon ng magbabalot, ay huminto rin muna sa tapat ng boarding house ng mga dalaga. Sabi naman noong mga lalaking nauna, "Ay, pasensya na, hindi kami nakapagdala ng pera eh." Nalungkot naman ang mga dalaga, tapos maya-maya ay nagsalita ang isa sa mga iyon. "Inaantok na kami. Dumalaw na lang kayo uli sa susunod. Pagbibigyan lang namin ng kahit 15 minutes ang grupo nila Arnold. Nakakahiya naman sa kanila. Nag-effort sila na magpunta rito. Tapos hindi mo lang namin haharapin." Paliwanag pa ng dalaga. Kaya naman, isa-isa nang nagsitayo ang grupo noong manliligaw. Noong makaalis ang mga iyon, ay agad namang nagsipasok ang grupo nila Arnold at Lucas. Sabi naman ni Jeff, "Ayos tol, may pag-asa na tayo." Nagsalita ulit si Jeff. "Girls, nakita kong dumaan si Manong na nagtitinda ng balot. Kawawa naman kung hindi natin bibilhan. Mas matatagalan pa siya sa paglalako kung hindi siya makakabenta rito sa atin. Sige na, magsikuha na kayo. Kahit ilan basta kaya niyong ubusin ha. Sagot ko na ang bayad." Tuwang-tuwa naman na nagsilabas ang mga dalaga at nagsimulang kumain ng balot. Sabi naman ni Arnold, "Napakautak mo tol. Binuhay mo ang inaantok nilang diwa." Sabi naman ni Jeff, "Iba na ang mundo ngayon tol. Mas pogi na ang may pera kaysa doon sa wala." Sa bagay, tama ka. Pagsang-ayon naman ng iba. Matapos makakain ng balot, ay nagsiharap na sa kanila ang mga dalaga. May kaharap na dalaga sina Arnold, Jeff at Nico. Pero si Lucas ay wala. Nagsalita si Lucas. Ani, nasaan si Pamela?" Si Pamela ba ang kursunada mo?" "Wala na siya eh. Sinundo ng nanay at tatay niya kahapon. May kasintahan pala yun sa lugar nila. At bago pumunta rito, ay nagkayarian na. Kaya ayun, nabuntis si girl. Nagulat nga kami dahil bigla na lang nagsusuka sa umaga. Tapos galit na galit kapag ang ulam namin ay isda dahil mabaho raw." Tila nalusaw at naabsorb ng lupa ang puso ni Lucas sa narinig. Sabi niya na lang, ganun ba? Sige pala, doon lang ako tatambay sa labas. Arnold, pahiram mo na ng gitara mo."
Wika pa ni Lucas at agad naman iyong iniabot ni Arnold. Tumambay si Lucas sa labas habang nagigitara. Ang mga kasama niya naman ay nasa loob ng bahay, kanya-kanyang diskarte sa mga kadalagahan. Habang marahang tinitipa ang gitara sa labas ng bakuran, ay may nakita si Lucas na isang dalagang naglalakad. Nagtataka siya dahil napakaitim ng imahe nito sa dilim. Tapos noong masinaga ng buwan ay namangha siya dahil maganda pala ang dalagang iyon. Nakayuko lang ang dalaga noong malapit na sa kanya. "Miss, ayos ka lang? Naliligaw ka ba?" Tanong niya pa rito. Umiling-iling naman ang dalaga pero huminto ito. "Lucas, magdala ka ng itak at asin kapag uuwi na kayo ng mga kaibigan mo. Nakaabang lang siya sa inyo." "Ha? Sino?" Tanong niya naman rito. Tapos biglang tumingin sa kanya ang dalaga bago sumagot. "Ang dayong aswang." Nagulat pa si Lucas dahil biglang pumula ang mata ng dalaga. Kaya napabalikwa siya ng tayo at umatras. "Aswang ka?" Tanong niya pa rito pero hindi na siya sinagot pa ng dalaga. Basta na lang iyon naglakad papalayo. Sa isang kisap mata ay nagulat siya dahil nawala na ang dalaga. Isang kulay itim na pusa na lang ang nakikita niyang tumatakbo papalayo. Bigla tuloy siyang naguluhan. "Anong kalokohan yun? Pinag-iingat ako sa aswang, tapos siya pala ang aswang?" Bulong niya pa sa sarili. Dahil sa nakaramdam na rin siya ng takot, kaya naman dali-dali siyang pumasok sa bakuran at doon na lang muna naupo sa may labas na bahagi ng dingding ng bahay habang hinihintay ang mga kasama. Hindi na siya nagigitara dahil iniisip niya ang dalagang iyon. Makalipas ang isang oras ay nagsilabas na ang mga kaibigan ni Lucas. Sabi kasi ng mga dalaga na kailangan na nilang matulog. 10:00 na at may pasok pa sila sa paaralan kinabukasan. Naintindihan naman iyon ng mga binata. Sila kasi ay walang problema roon. Pare-pareho silang nakapagtapos na ng high school pero ayaw na nilang mag-aral ng kolehiyo. Bago makapagsara ng pintuan ang isang dalaga ay agad nagsalita si Lucas. Joy, pwedeng makahiram ng itak at asin? Ibabalik ko bukas ang itak at papalitan ko rin ng mas marami ang asin na ipapahiram mo sa akin." Sabi naman ng dalaga. "Aanhin mo ang itak at asin?" Naisip ko kasi na daanan ang puno ng mangga na pagmamayari ng tito ko. Kapag nakakuha kami, ay magdadala rin kami bukas para sa inyo." Bakit kailangan ng itak?" "Baka kasi may ahas dahil matalahib ang ibaba ng puno." "Sige, saglit lang ha. Titignan ko lang sa kusina." Pagkabalik ng dalaga ay sinabi nito, "Lucas, wala kaming itak eh. Ito lang ang meron kami." Wika pa noon, sabay abot ng mapurol na kutsilyo na halos hindi makahiwa ng kalamansi. Tsaka asin na nasa plastik na mga nasa 3 kutsara lang ang dami. Pagkaabot sa kanya ay agad nang nagsara ng pinto ang dalaga at nagsitulog na. Napailing-iling na lang si Lucas. "Tol, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nang hiram ng kutsilyo at asin? Seryoso ba yung sinasabi mo na mangunguha tayo ng mangga?" Tanong pa ni Nico. Sabi naman ni Lucas, "Hindi tol, kailangan natin ng itak at maraming asin kasi may nag-aabang na aswang sa daraanan natin papauwi." "Talaga? Paano mo naman nasabi?" Gusto mang sabihin ni Lucas kung sino ang nagsabi. Ang problema, baka hindi siya paniwalaan ng mga kaibigan. Lalo kung sasabihin niyang aswang ang nagbigay ng babala sa kanya. May nakita kasi akong malaking ibon na lumilipad. Sa tingin ko aswang iyon. Tapos, para lumapag sa unahan eh. Kaya nasabi kong baka inaabangan tayo." "Paano yan tol? Anong magagawa ng 3 kutsarang asin at isang mapurol na kutsilyo laban sa aswang?" Tanong pa ni Nico. Sabi naman ni Lucas,
Ang totoo, wala talaga itong pakinabang. Kaya hindi na natin dadalhin. Wika niya pa at inilapag na ang kutsilyo at asin sa may upuan sa labas ng bahay ng mga dalaga. Lumabas na sila ng bakuran at nagkanya-kanyang hanap ng pamalo. Maliban kay Arnold na siyang may bitbit ng gitara. Nagsimula na silang maglakad papauwi. Habang naglalakad ay panay ang linga nila sa paligid hanggang sa may makita silang malaking aso na humarang sa gitna ng kanilang daraanan. Napasabi na lang si Nico ng, "Naku, mukhang ito yung umatake kay Mang Dante kagabi ah." "Walang iwanan mga tula," wika pa ni Nico na halatang gustong lumaban. Bago pa sila makalapit ay mabilis nang sumugod ang mabangis na asong itim. Sigurado silang hindi talaga yun pangkaraniwang aso lamang dahil nagliliwanag ng pula ang mga mata. Pagkatalon noon para sunggaban sa mukha si Nico, ay agad itong yumuko. Naroon naman sa may likuran ni Nico si Lucas. Sinalubong nito ng isang malakas na palo ng mahabang kahoy ang aso, kaya bumagsak iyon sa lupa. Muling pumalo si Lucas pero mabilis na nakatayo ang aso at kinagat siya sa binti. Isang malakas na hambalos ng kahoy naman ang ginawa ni Jeff sa likuran ng malaking aso. At sa lakas noon ay napaatungal din naman ang aso kaunti pero hindi pa rin bumibitaw. Inulit pa ni Jeff ng 2 beses ang pagpalo. Maging si Lucas ay pumapalo pa rin. Pero sadyang mahigpit ang pagkakagat ng aso sa binti ni Lucas. Pinagtulungan na nila Nico at Jeff ang pagpalo sa aso, pero matibay iyon. Hindi katagalan, biglang bumitaw ang aso sa pagkakagat kay Lucas at tinalunan naman si Jeff. Mabuti at naisangga ng binata ang kahoy, kaya iyon ang nakagat ng aso. Pero natumba naman siya sa lupa habang nakakumbabaw ang aso na pilit gumagawa ng paraan para makakagat. Sa sobrang lakas ng pagkakagat kay Lucas ay halos hindi niya maigalaw ang binti. Bigla kasi iyong kumirot ng sobra at humapdi na rin ang pinagkagatan. Gusto niyang tumayo para tulungan ang mga kaibigan pero hindi niya magawa. Binitawan na rin ni Arnold ang gitara at tumulong na sa pagpalo sa aso gamit ang nabitawang kahoy ni Lucas. Pero gaya noong nauna ay tila hindi gaanong nasasaktan ang nilalang na iyon. Tinalunan na rin noon si Nico. Hindi noon nagawang makakagat pero naitulak ng malakas ang binata kaya natumba iyon at nawala ng malay. Tumama kasi sa isang kahoy ang ulo. Ganon din ang ginawa kay Jeff at Arnold. Kaya hindi makalapit ang dalawa. Noong bumuelo na ang malaking aso para atakihin muli si Lucas na kasalukuyang nakaupo sa daan, ay biglang may isa pang hayop ang lumabas. Mas maliit ito kumpara doon sa umaatake sa kanila. Inatake noon ang malaking aso at nagawang makakagat sa liig noon. Nagpagulong-gulong sila sa putik na daan hanggang sa makabitaw iyong mas maliit at iyon naman ang nagantihan noong malaking asong itim. Nahawakan pa iyon sa may batok at ibinalibag sa may puno. Napaiyak iyong mas maliit na aso at tila nawala ng malay dahil hindi agad muling nakakilos. Muling binalingan ng tingin noong malaking aso si Lucas at dahan-dahang naglakad papalapit. Agad namang humarang sina Jeff at Arnold na parehong may hawak na pamalo pero hindi nagpasindak ang aso. Nangalisag ang balahibo noon sa may batok kasabay ng pag-angil na sobrang nakakatakot. Sa takot ng dalawa ay unti-unting napapaatras. Noong muling tumalon ang malaking aso patungo kay Lucas, ay biglang sinagpang ito ng isa pang bagong dating na nilalang. Pero mas mukha iyong lobo na kulay abuhin.
Sinagpang noon ang malaking aso sa leeg at iwinasiwas. Sa kaiyo naman ang ibinalibag sa may puno. Nakita ng magkakaibigan na tila sumisenyas ang abuhing lobo na umalis na sila. Kaya naman agad na nilang ginising si Nico, tapos pinagtulungan na maitayo si Lucas. Saka nagmamadaling umalis sa bahaging iyon ng daan. Habang papalayo ay naririnig pa nila ang mga pag-angil ng naglalabang mga mababangis na nilalang. Pagkarating sa bahay ay agad nilang ikinuwento sa tatay ni Lucas na si Mang Manuel ang mga nangyari. Dagdag pa ni Nico na ang mag-inang nakatira sa may paanan ng bundok ang mga aswang. Hindi lang umiimik si Lucas. Sinabi ni Mang Manuel sa mga ito na magsiuwi na at itigil na muna ang paggagala sa gabi. Tumango ang mga kaibigan ni Lucas at nagsiuwi na rin. Noong sila na lang magpapamilya ang naroon, ay nagsalita si Lucas. Tay, sa tingin ko, mali si Nico. Hindi ang mag-inang nakatira sa paanan ng bundok ang aswang na umatake sa amin. Maaaring mga aswang sila, pero hindi sila ang namiminsala. Bumuntong hininga naman si Mang Manuel bago nagsalita. Tama ka anak, napasyalan ko na ang mag-inang sinasabi nyo. Oo, mga aswang nga sila, pero hindi sila nambibiktima ng mga tao. Base kasi sa aking naamoy, hindi sila kumakain ng karne o dugo ng tao. Tanging mga hayop lang, at sa tingin ko, sila yung dalawang nilalang na nagligtas sa inyo. Kaso ang tanong ay kung sino ang aswang na siyang nambibiktima rito. Iyon ang kailangan kong malaman. Sige na anak, hugasan mo na yung sugat mo. Tapos lagyan mo ng langis. Naorasyonan ko na rin naman yan, kaya wala na yung laway ng aswang. Sige po pa. Matapos maasikaso ang sugat ay natulog na si Lucas. Kinabukasan, naging usap-usapan sa lugar nila ang pag-aaway ng tatlong mababangis na hayop sa may maisan. May iba raw na nakakita at ayon pa sa nagkikwento, maaaring aswang ang mga iyon. Siguro raw ay nag-aagawan sa pagkain kaya nag-away-away. Hapon noon, nang makita ni Lucas na maraming kalalakihan ang naglalakad patungo sa direksyon ng bundok, kung saan sinasabing nakatira ang mag-inang aswang. Kaya naman, kinabahan si Lucas para sa mga ito. Dali-dali siyang tumakbo at sumunod. Naabutan niyang pinagbabato ng mga kalalakihan ang kubo ng mag-ina at pinapalabas, habang sinisigaw na umalis sa lugar nila ang mga salot na aswang. Hanggang sa mapansin ng mga tao na may isang dalaga ang tumatakbo sa may likurang bahagi ng kubo at nagsuot sa kakahuyan. Dahil sa madalas isama si Lucas ng kanyang ama sa pangangalap ng mga halamang gamot at ugat ng kahoy, kaya naman kabisado niya ang bundok na iyon. Humiwalay sa mga kalalakihan. Narinig niyang nagkagulo ang mga kalalakihang iyon at mukhang naabutan nila ang dalaga. Umakyat sa isang puno si Lucas at nakita niyang hindi pa pala nahuhuli. Nakita niya ang dalaga na tumatakbo habang may nakatarak na maiksing kawayan sa likuran nito. Dali-dali siyang bumaba sa puno at mabilis na dumaan sa shortcut para masalubong niya sa unahan ang dalaga. Naabutan niya ang dalaga na nakasubsob sa lupa. Nanghihina na ito. Napatitig sa kanya ang dalaga. Sabi niya naman, "Miss, ako ito, si Lucas, yung binalaan mo kagabi." Namukhaan niya kasi ang dalaga. Lalo at mas malinaw niyang nakita ang hubog ng katawan nito noong nakaraang gabi, pati na ang mahabang buhok. "Huwag kang maingay, misa. Ililigtas kita." Huwika niya pa at dali-daling binuhat ang dalaga upang ilayo. Pero sadyang mabilis magsikilos ang mga kalalakihang humahabol. Kaya naman nagdesisyon si Lucas na magtago na lang muna sila sa ilalim na bahagi ng isang puno.
Dikit-dikit ang mga ugat noon at malapad, kaya hindi mapapansin na may espasyo sa ilalim na maaaring pagtaguan ng tao. Doon sila nagtago. Narinig nilang nasa itaas na bahagi lang ang mga taong naghahanap. Makalipas ang 10 minuto ng pagpapaikot-ikot sa bahaging iyon, ay nagpasya na ang mga kalalakihan na umalis na lang. Sabi ng dalaga, "Lucas, tulungan mo ako. Bunutin mo ang nakasaksak sa likuran ko." Sabi niya naman, "Sigurado ka? Paano kung biglang tumagas ang dugo? E di iyon ang ikamamatay mo, ang pagkaubos ng dugo." Pinunit ng dalaga ang kanyang palda at may inilabas na isang garapa. May laman iyong langis at binuhos sa kapirasong tela na mula sa mahabang palda. "Pagkabunot mo ng kawayan, ay itapal mo ito agad sa butas ng sugat ko para mapigilan ang pagtagas ng maraming dugo." "Sigurado ka rito?" Muling tanong pa ni Lucas. "Oo, gawin mo na." Umurong ang dalaga at pumesto naman si Lucas sa may likuran. Noong handa na ang dalaga, ay binunot niya na ang kawayan, sabay tapal noong tela. Tila nang hina ang dalaga at nawala ng malay. Makalipas ang 2 minuto ay nagtataka na si Lucas kung bakit tila hindi naman nababasa ng dugo ng dalaga ang hawak niyang tela. Kaya dahan-dahan niyang iniatras ang telang iyon. Nagulat siya noong makapa na wala ng sugat. Ginising niya ang dalaga dahil malapit ng dumilim. Balak niyang dalhin na lang sa bahay nila ang mag-ina para hindi mahuli ng taong bayan. Noong magising ang dalaga ay muli silang naglakad pababalik sa kubo nito. Pero laking gulat nila noong makitang nilamon na ng apoy ang buong kubo. Mga nagbabagang kahoy na lang ang natira. "Inay!" Sigaw pa ng dalaga habang umiiyak. Maging si Lucas ay nalungkot rin sa sinapit ng mag-ina dahil alam niyang wala namang kasalanan ang mga ito. Sila pa nga ang nagliligtas ng mga taong inaatake ng aswang. Madilim na ang paligid at patuloy pa rin sa paghikbi ang dalaga. "Miss, tara na. Isasama na kita sa bahay. Mas ligtas ka roon sa amin." Sabi naman ng dalaga. "Kasalanan niyo ito pareho mag-ama." Nagulat naman si Lucas sa narinig. "Teka, paano namin naging kasalanan ito?" Sumagot naman ang seryosong boses ang dalaga. "Banggitin mo sa iyong ama ang pangalang Domingo. Alam niya na yun." Sabi naman ni Lucas. "Oo, sige, itatanong ko sa kanya. Pero bago iyon, ay sumama ka muna sa akin sa bahay." Tinignan siya ng dalaga bago sumagot. "Nakakalimutan mo na ba, Lucas, na isa akong aswang? Tapos dadalhin mo ako sa bahay niyo?" "Oo, wala yung problema sa amin. Naikwento na ni tatay sa akin na minsan niya na kayo pinuntahan dito at nabibilang kayo sa mabubuting aswang dahil hindi kayo kumakain ng tao. Kaya welcome ka sa bahay namin." Kahit nag-aalangan ay sumama na lang din ang dalaga. Wala naman siyang ibang mapupuntahan. Sa may likuran na bahagi ng bahay sila dumaan, pero biglang sinabi ng dalaga, "Lucas, hindi ako makakapasok. Masyadong malakas ang proteksyon ng bahay niyo. Mamamatay ako kapag nagpumilit ako pumasok dyan." "Sige, dito ka lang. Ipapatanggal ko muna kay tatay." Pumasok si Lucas sa loob ng kanilang bahay at ikinuwento sa ama ang lahat ng nangyari. Ilang saglit pa ay muli nang lumabas si Lucas. "Tara na, pwede ka na makapasok. Ibinaba na ni tatay ang proteksyon ng bakura namin." Tumango naman ang dalaga at nagpaubaya na rin noong alalayan ito ni Lucas papasok ng bahay. Pagkapasok nila ay naroon nakaupo sa kusina ang nanay at tatay ni Lucas. Iniupo ni Lucas ang dalaga sa isang upuan kaharap ng mga magulang niya. "Iha, anong pangalan mo?" tanong pa ni Mang Manuel. "Irene po." "Iha,
Nakikiramay ako sa nangyari sa iyong ina. May ideya ka ba kung sino ang aswang na nakasagupa niyo kagabi? Seryosong tumitig ang dalaga kay Mang Manuel bago nagsalita. Anak ni Domingo. Natulala naman si Mang Manuel sa narinig. Nagsalita naman si Lucas. Tay, sino si Domingo? Saglit na tumahimik si Mang Manuel habang nakatanaw sa labas. Anak, hindi nagkataon lang kung bakit ka tinambangan ng aswang kagabi. Si Domingo ay ang aswang na taga-kabilang bayan. Nilapitan ako ng kaibigan ko para tulungan sila sa kanilang problema sa isang aswang. Walang takot kung umatake ang aswang na si Domingo. Mataas na uri siya ng aswang, isang gabunan. Isa lang siyang lasinggerong matanda kung titignan. Pero kapag nagutom ay wala siyang pakialam kung gabi, umaga o kahit tanghaling tapat. Bumibiktima siya ng tao para kainin. Nagkasagupa kami at napatay ko siya. Pero bago siya mamatay ay sinabi niyang hindi lilipas ang isang taon na hindi susunod sa hukay niya ang bangkay ng pamilya natin. Ipaghihiganti raw siya ng kanyang uniko iho at mukhang ito na nga ang anak ni Domingo na siyang sumasalakay sa atin ngayon. Irene, iha, nakalaban niyo yun kagabi, di ba? Bakit hindi niyo natalo? Masyado po siyang malakas. Muntik na nga ako mapaslang kung hindi lang dumating si inay. Pareho kaming sugatan ni inay kagabi. Pero dahil sa tagal lang aming labanan, kaya nanghina na rin siguro ang aswang na iyon. Kusa na lang ding umatras. Pero sigurado akong hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakapaghiganti sa inyo. Dahil sa away nyo, pati kami ni inay ay nadamay. Sabi naman ni Lucas. Bakit nga ba kayo nakialam? Sumagot naman ang dalaga. Kapag hindi namin pinigilan ang pambibiktima ng aswang na iyon, ay mas lalo magiging mainit ang dugo ng mga tao sa amin. Lalo at lahat ng mga pang-aaswang dito sa lugar nyo ay sa amin ibinibintang. Iyon din ang dahilan kaya kami umalis ng San Isidro. Dahil lahat ng nabibiktima nila Domingo at ng anak niya ay sa amin ibinibintang ng taong bayan. Kaya kami lumipat rito. Sabi naman ni Lucas. Anong gagawin natin, Tay? Gagawin? Di kailangan kong harapin ang aswang na iyon para matapos na ang problemang ito. Pero anak, kailangan mo rin maghanda. Hindi ako sigurado kung kakayanin kong matalo ang aswang na iyon. Kung si Domingo nga na matanda na, ay masasabi kong swerte lang ang pagkakapatay ko sa kanya. Masyado siyang mabagsik. Malakas ang tinataglay niyang kabal. Pero Tay, noong tinambangan kami noon, nasasaktan naman siya sa mga atake namin. Oo anak, marahil hindi niya naisip na lalaban kayo, kaya hindi siya nagkarga ng kabal. Pero kung ako na ang makakaharap niya, ay siguradong gagamitin niya lahat ng nalalaman niya sa itim na mahika. Kaya kailangan mo nang matutong gumamit ng buhay na salita. Ang karunungan mula sa kanan ay kayang tumagos sa itim na mahika. Hindi gaya ng itak o bala ng baril. Kapag natalo ako, ay kayo ang susunod niyang tatapusin. Kaya kailangan handa ka rin para ipagtanggol ang sarili mo, pati na ang iyong ina. Tila doon palang natauhan si Lucas. Doon siya nagsisi kung bakit hindi niya inaral lang mas maaga ang lihim na karunungan ng kanyang ama. Di sana hindi siya nangangapa ngayon. Sige po Tay, sisimulan ko na kaagad ang pag-aaral. Sumabat naman ang dalagang si Irene. Sana lang hindi pa agad umatake rito ang anak ni Domingo para magkaroon ka pa ng sapat na oras. Nagsalita naman si Mang Manuel. Lucas, anak, linisin mo na muna ang kwarto mo. Doon mo na muna pansamantalang patuloyin si Irene habang narito siya sa atin. Opo, Tay. Sagot pa ni Lucas. Irene, iha, sumama ka na kay Lucas. Tulungan mo siya sa pagliligpit para mapadali. Maligo ka na rin. Maraming bahid ng dugo ang iyong damit. Lilia, bigyan mo si Irene ng damit na magagamit niya. Natupok na ng apoy ang kanilang kubo, kaya wala na siyang mababalikan roon. Uwi ka pa ni Mang Manuel sa asawa.
Agad na nilang inasikaso ang dalaga. Mabuti at sanay rin naman iyon kumain ng pagkain ng tao. Kaya walang problema sa kanya ang mga pagkain sa bahay nila Lucas. Sa mismong gabing iyon ay pinagpuyatan ni Lucas ang pag-aaral at pagmemorya ng lihim na karunungan. 4:00 ng madaling araw siya natapos. Natulog siya hanggang 10:00 ng umaga. Tapos muling ipinagpatuloy ang pag-aaral. Makalipas ang 1 linggo, ay nagsimula na rin siya sa pagdidebosyon gabi-gabi. At makalipas muli ang 3 linggo, ay marami na rin siyang natutunan. Nagkaroon na rin siya ng sariling poder na siyang kanyang magagamit para pagganahin ang mga orasyon na kanyang natutunan. Isang gabi noon, katatapos lang nilang kumain, nang makita nilang may isang lalaking nakatayo sa tapat ng kanilang bakuran. Malakas ang aurang itim noon, kaya alam agad nila ni Mang Manuel at Lucas na iyon ang anak ni Domingo. Dahan-dahang naglakad papunta sa may tarangkahan ng bakuran si Mang Manuel. "Magandang gabi sa iyo. Anong kailangan mo, iho?" Sumagot naman ang lalaki. "Ito ba ang bahay ni Manuel na albularyo?" "Oo, ito nga, at ako si Manuel." "Mabuti kung ganun. Magkita tayo, Manuel, sa paanan ng bundok sa Biyernes ng gabi. Tapusin na natin ang hidwaang ito. Tiyak akong hinihintay ka na ni Ama sa kabilang buhay. Ako ang tatapos sa inyong buong pamilya bilang kabayaran sa pagpatay mo sa aking ama." Sumagot naman si Mang Manuel. "Huwag kang masyadong magpakasiguro, iho. Baka nakakalimutan mo. Ako ang tumapos sa iyong ama. Kaya hindi malayong pareho lang din ang magiging kapalaran nyo kapag kinalaban mo ako." Sumagot naman ang lalaki. "Huwag kang mag-alala, Manuel. Malayo ang agwat ng antas namin ng aking ama. Dahil sa dugo ng aking ina na nananalaytay sa aking ugat. Dugo ng isang barak, isang babaylan na aswang. Kaya pwede mong sabihin na mas malakas ako ng 10 doble sa aking ama na si Domingo. Kung ako sa iyo, dalhin mo na rin ang anak mo sa Biyernes para maipakita ko sa kanya kung papaano ko bubutasin ang katawan mo at kakainin ang iyong atay." Wika pa noon sabay talikod at mabilis naglakad papalayo. Pagkabalik ni Mang Manuel ay nakita niyang nakasilip sa may pintuan sina Aling Lilia, Lucas at Irene. "Tay, nakakakilabot naman ang aura niya." "Oo anak, dahil nagmula siya sa 2 lahi ng malalakas na aswang. Kaya kailangan natin siya paghandaang mabuti." "Opo tay, Miyerkules pa lang naman ngayon. May 2 araw pa tayo para maghanda." "Sige na anak, magpahinga ka na muna ngayon. Ilang linggo ka nang laging puyat." "Sige po." Wika pa ni Lucas at naghanda na ng kanyang tutulugan sa may sala. Kinabukasan, maagang umalis si Mang Manuel. May pinuntahan raw na kaibigan. Naiwan naman si Lucas sa bahay nila. Hindi siya pwedeng umalis dahil baka biglang sumugod ang aswang sa kanilang bahay at walang magpuprotekta sa kanyang ina. Nagulat siya noong makita sina Arnold, Jeff at Nico na pumasok sa kanilang bakuran. "Uy, mga tol, anong meron? Bakit napadalaw yata kayo?" "Nag-aalala na kami sa'yo, tol. Ilang araw ka nang busy tuwing pupunta kami. Parang nag-albularyo ka na yata bigla ah. May kinakaharap ba kayong panganib? Kaya ka biglang nag-aral ang karunungan ni Mang Manuel?" Tanong pa ni Nico. "Oo tol eh. Naalala niyo yung aswang na tumambang sa atin? Isa siyang aswang na lalaki. Anak ng isang mabangis na aswang na pinatay ni tatay ko sa kabilang bayan. Narito siya para maghiganti. Hindi siya titigil hanggat hindi niya napapatay ang pamilya namin. Magkikita raw sila ni tatay bukas ng gabi sa paanan ng bundok para maglaban. Kasama ako sa laban ng iyon. Hindi ko pwedeng pabayaan mag-isa si tatay." Sumagot naman si Arnold. "At hindi ka rin namin pwedeng pabayaan, tol. Sabihin mo sa amin kung anong pwede naming maitulong. Tutulong kami." Tila maiiyak naman si Lucas
sa narinig na sinabi ng mga kaibigan. Handa siyang samahan ng mga ito kahit pa kamatayan ang maaari nilang kahinatnan. Huwag na mga tol, masyado yung delikado. Maaari kayong mamatay roon. Ano ka ba tol? Ayos lang iyon sa amin. Ganon din naman, kapag nanalo ang aswang na iyon, ay hindi malayong dito na iyon maninirahan at uunti-unti na ang mga tao rito na gagawing pagkain. E di mamamatay rin kami noon. Kaya habang may tsansa pa na magtagumpay, ay sasama na lang kami sa laban nyo. Wika pa ni Jeff. Bigla namang lumabas ng kwarto si Irene. Napasabi naman si Jeff. Teka tol, sigurado ka? Lihim na karunungan ang inaral mo? O lihim ng kaligayahan? Tol, sino siya? Bakit may napakagandang bebot ang lumabas mula sa kwarto mo? Sabat naman ni Arnold. Sabi naman ni Lucas. Sira, huwag niyo siyang pagsasalitaan ng ganyan. Ngat-ngatin kayo niyan sa leeg eh. Siya yung aswang na nagsabi sa akin na may nag-aabang sa atin pag uwi. Siya rin iyong unang aswang na tumulong sa atin doon sa pag-atake noong malaking aso. At ang nanay niya, yung abuhin na lobo na dumating. Eh bakit nga siya galing sa kwarto mo tol? Tanong namang muli ni Jeff. Kasi nilusob sila ng mga taong bayan. Lubhang napinsala ang kanyang ina doon sa pagtatanggol sa atin. Kaya noong dumating ang mga taong bayan, ay hindi magawang tumayo para tumakas. Kaya si Irene na lang ang pinatakas niya. Tapos sinunog ng taong bayan ang bahay nila. Kasamang natupok ang kanyang ina doon sa loob. Biglang lumungkot ang muka ng tatlo. Noong makalapit ang dalaga, ay isa-isa silang nagsalita. Miss, salamat sa pagliligtas mo sa amin ha. Nakikiramay kami sa nangyari sa iyong ina. Tumango lang ang dalaga, tapos sinabing, Narinig ko na gusto niyong sumakabilang buhay ah. Sumagot naman si Nico. Ha? Hindi ah. Ang sabi namin, gusto namin tumulong sa laban nila Mang Manuel at Lucas kontra doon sa aswang na iyon. Oo nga, pareho lang ng ibig sabihin yun. Parang pagpapakamatay na rin. Kung kami nga ni ina na parehong aswang, ay hindi yun nagawang matalo. Kayo pa kaya? Nagsalita naman si Jeff. Gusto naming makatulong at kung kamatayan namin ang kapalit noon, ay handa kaming sumugal. Kaya sabihin mo sa amin kung anong maitutulong namin sa kanilang mag-ama. Saglit na natahimik ang dalaga at napaisip. May naisip na akong paraan. Mag-ipon kayo ng bote, lagyan nyo ng gasolina, asyete at langis ng isang albularyo. Bago nyo lagyan ng mitya ang dulo. Kapag nagsimula na ang laban, ay sindihan nyo iyon at ihagi sa paligid ng bahaging pinaglalabanan nila. Ang amoy ng usok ng langis ng albularyo ay makakaapekto sa paghinga ng isang aswang. Manghihina siya paunti-unti. Mawawala rin ang focus niya sa laban kung maiirita siya sa amoy ng usok na iyon. Pagkabato niyo noon ay magsitago na rin kayo agad. Dahil kapag nakita niya na kayo ang nagbato noon, ay hindi malayong saglitin kayo noon at kalmutin ang lalamunan niyo. Kapag nangyari iyon, ay magiging katapusan niyo na. Sabay-sabay namang napalunok ng laway ang tatlo at napahawak sa kanilang lalamunan. Tinignan sila isa-isa ng dalagang si Irene. Sabay sabing, Ano, willing pa rin kayo sumama sa laban? Hindi agad nakasagot ang tatlo. Nagkatinginan muna bago sabay-sabay sinabing, Oo, sasama pa rin kami. Napayakap naman si Lucas isa-isa sa mga kaibigan. Sabay sabing, Ang tindi rin pala ng tapang niyong tatlo no? Kumain kayo ng marami sa hapunan niyo ha. Baka huling hapunan niyo na iyon. Pananakot pa ni Lucas. Sumagot naman si Nico. Hindi tol, lalaban muna tayong lahat hanggang kamatayan. At kapag hindi tayo nagtagumpay, doon tayo maghahapunan sa kabilang buhay. Wow, ang bigat doon tol ah. Parang narinig ko yun sa isang pelikula. Parang ang pagkakasabi, We dine in hell? Sabat naman ni Arnold. Sabi naman ni Lucas, Oh, sige na, magsialis na kayo at ihanda na yung sinasabi ni Irene. Heto ang isang long neck na langis ni tatay.
Tag-isang kutsara lang ang ilagay nyo sa bawat bote na may lamang gasolina. Nagsialis na nga ang mga kaibigan ni Lucas para maghanda. Kinabukasan, handa na ang lahat. Pasado 7:00 ay tumulak na papunta sa paanan ng bundok ang mag-ama. Ipinaiwan naman nila si Irene para ito ang magbabantay kay Aling Lilia. Ang mga kaibigan naman ni Lucas ay may dalang tag-iisang buntot ng pagi, maliban pa sa mga boteng may gasolina, para may magamit din sila kung sakaling atakihin sila noong mabangis na aswang. Pagkarating ng mag-ama sa lugar, ay naroon na nakatayo ang lalaking aswang. Nasaan yung tao pa naman iyon, pero punong-puno ng balahibo ang katawan at sobrang bangis na rin ng pag-angil. "Mabuti at dumating kayo! Nagugutom na ako!" Wika pa noong lalaking aswang, sabay mabilis na sumugod kay Mang Manuel. Agad namang ikinumpa si Mang Manuel ang dalawang kamay, kaya bago makarating sa kanya ang lalaki ay biglang nag-slow motion ang kilos noon. Iyon naman ang pagkakataon na hinihintay ni Lucas. Agad niyang binato ng tigalpo ang lalaking aswang. Nasapul iyon dahil imposibleng makailag sa ganoong estado na naka-slow motion. Bumalandra ang lalaking aswang sa isang puno. Napangiti si Lucas pero sinabi ni Mang Manuel, "Huwag ka munang magdiwang anak. Kailangan mo siyang tamaan ng 10 beses na ganoon bago mo siya mapinsala." Muling bumangon ang lalaki at kay Lucas naman sumugod. Mabilis yumuko si Lucas at sinalubong iyon ni Mang Manuel ng paglatigo ng buntot pagi. Napaliyad ang aswang sa sakit. Pero sa hindi inaasahan ay nahawakan noon sa paa si Mang Manuel. Hinila at natumba ang matanda. Imbis na sasaksakin na ng pinatulis na kamay ng aswang si Mang Manuel, ay dali-daling kumilos si Lucas. Ikinarga niya ang tigalpo sa kanyang kamay at isinama sa isang malakas na pagsuntok. Tumalsik sa malayo ang aswang pero tila makunat ang balat noon dahil muli lang ding bumabangon. Kaya nanggigil na si Lucas. Nakipagsabayan na siya sa pagbitaw ng malalakas na suntok. Protektado rin naman siya ng unang antas ng kabal, kaya kaya niyang mag-absorb ng malalakas na suntok ng aswang nang hindi sobrang napipinsala. Pero ramdam niya pa rin ang sakit at bigat ng kamao noon. Noong makarecover, ay tumulong ng muli sa laban si Mang Manuel. Kaya naman, 2 na silang sumusuntok sa aswang. Kahit 2 na sila ay hindi pa rin nila iyon matalo dahil sadyang makunat ang aswang at malakas din. Kaya sumigaw na si Lucas, "Ngayon na!" Doon palang nagsilabas ang 3 niyang kaibigan at kanya-kanyang bato sa magkakaibang bahagi noong boteng may sindi ang mitya. Nagsalita naman ang aswang, "Nagdala yata kayo ng mga kasamang bulag o duling. Narito ako, tapos kung saan-saan nagtatapon ng boteng may apoy." Hindi lang iyon pinansin ng mag-ama. Nakafocus sila sa pakikipaglaban. Hanggang sa napasabi na lang ang aswang na iyon ng, "Anong nangyayari? Bakit nanghihina ako sa amoy ng usok na yan?" Doon na mas lalo pang itinodo ng mag-ama ang kanilang pag-atake. Hanggang sa tumalsik ang aswang at natagalan sa pagbangon, ipinagpatuloy pa rin nila ang pag-atake para hindi magkaroon ng pagkakataon ang aswang na iyon na makarecover. Hanggang sa tuluyan na ngang matalo ang aswang matapos masaksak ng maraming beses ng mag-ama gamit ang punyal na may nakaukit na mga orasyon. Nakatayo lang sila sa harapan noong aswang habang nagsasalita pa iyon ng kung ano-anong pagbabanta. Nang biglang lumitaw sa harapan nila ang dalagang si Irene at sinaksak ang dibdib noong lalaki gamit ang pinatulis niyang kamay. Pagkabunot ng kamay ay hawak na noon ang puso. Saka inihagi sa nagliliyab na puno sa may gilid. Nasuka naman ang mga kaibigan ni Lucas sa nakitang ginawa ng dalaga. Hinila na ni Lucas ang katawan ng aswang
at inilapit sa apoy. Sa kanilagyan pa ng karagdagang kahoy para matupok iyon. Nagsalita si Mang Manuel. "Anak, umuwi na kayo ng mga kaibigan mo. Isama mo na si Irene. Magpapaiwan muna ako rito. Kailangan matupok muna ng tuluyan ang katawan nito bago iwanan." "Opo, tay." Wika naman ng anak at hinawakan na sa kaliwang kamay si Irene at inayang umuwi. Kinabukasan ay nagkaroon ng kaunting salo-salo sa bahay nila Lucas upang ipagdiwang ang kanilang naging tagumpay. Naroon din ang mga kaibigan niya. Nagsalita si Arnold. Ano nang susunod mong plano, Irene? Ilipat ka ba sa ibang lugar?" "Oo, siguro. Pero bago iyon, ay magpapagamot muna ako kay Mang Manuel ng aking pagkaaswang para hindi na ako tinutugis ng mga tao. Ang hirap kasi ng sitwasyon ko bilang aswang. Kahit hindi ako kumakain ng tao, kapag may nabibiktima ng aswang, ay ako pa rin ang pagbibintangan. Kagaya na lang ng nangyari sa amin ni Inay." Tinignan naman ni Lucas ng seryoso ang dalaga at sinabing, "Irene, kung sakali bang pigilan kitang umalis, magpapapigil ka?" Nagtinginan ang dalawa ng seryoso. Tapos nagsiuy naman ang mga kaibigan. Noong mapawi na ang ingay, saka sumagot ang dalaga. "Depende kung liligawan mo ako." "Iyon nga talaga ang ibig kong sabihin." Diretsahang sabi pa ni Lucas. "Di sige, magpapapigil ako." Sagot naman ng dalaga. Noong sumunod na araw, ay sinimulan na nila ang gamutan sa dalagang si Irene. Hindi naman siya mahirap gamutin dahil hindi naman siya kumakain ng karne o dugo ng tao. At makalipas ang isang buwan, ay naging magkasintahan na sila ni Lucas at kalaunan ay naging mag-asawa na rin. Ipinagpatuloy ni Lucas ang pag-aaral ng lihim na karunungan at noong tumanda na ang kanyang amang si Mang Manuel, ay siya na ang pumalit rito bilang albularyo sa kanilang baryo. Wakas. Ayun mga katribo, sana nagustuhan nyo ang kwento natin para sa araw na ito. Salamat sa pakikinig ha. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay batiin at pasalamatan muna natin ang ating current sponsor at mga super loyal na mga listeners na nag-join sa ating channel membership. Unahin na nating batiin at pasalamatan si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa iyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating puong may kapal. Salamat din kina Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Connie Flores, Ma'am Maria Victoria, Ma'am Georgina Bati, Ma'am Rose Halandumon, Sir Lito Bueno, Ma'am Lou Kira, Ma'am Sargent Katzdorms, Ma'am Christine Olson, Sir Jesmar Ocampo, Sir Eduardo Nicar, Ma'am Celsa Escartin, at kay Sir Dean Ciudadano. Marami pong salamat sa inyong pag-join sa ating channel membership dito sa ating main channel, pati na rin sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Sa mga gusto pong maging bahagi ng ating channel membership, huwag na po mahiyang pumindot ng join button katabi ng ating channel name. Last but not the least, ay pinapasalamatan ko siyempre kayong lahat na palaging umaantabay at nakikinig sa ating dalawang channels. Inaanyayahan ko rin po kayong makinig sa ating magagandang series, kagaya na lang ng Aswang Killer na naroon sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics, pati na rin ang Lihim ng Medalyon dito sa main channel na Katotohanan at Misteryo. Magiging active na uli iyon at sisikapin nating makapag-upload ng kahit isang part kada linggo. Maraming salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.